Welcome pumuli sa ating kusina. For today's video ay gagawa tayo ng special cheesecake bibingka. Ayan, hindi kumpleto yung Pasko natin kapag wala tayong ganito sa ating mesa. Kaya tuturuan ko kayo ngayon kung paano gawin ito. Napakadali lang yung gawin, kaya tara umpisahan na po natin. Ang una nating gagawin ay iinitin lang natin yung ating dahon ng saging dito sa ating stove hanggang sa magiging glossy lang siya. Para maging flexible siya at madali natin siyang gupitin maya kapag hinulma na natin siya doon sa ating gagamitin na tin can. Pagkatapos natin siyang ilagay sa stove, ayan, pupunasan lang natin siya para malinis yung ating dahon. Meron tayo ditong 6x3 na tin can. Ayan, ito yung gagamitin natin guys ngayon sa ating bibingka cheesecake. Kung meron naman kayong hulmahan dyan sa inyong kusina or sa inyong bahay, pwede nyo naman gamitin yung guys. Ito sa akin, sample lang ito para pag may nag-order sa inyo, halimbawa kapag malayo, mas madali kasing i-transfer ito pag ganito naka-tin can siya guys, at saka mas safe siya ibiyahe compare do sa mga nakabox kasi may tendency na madudurog yun kapag naulog yung or naalog siya habang binabiyahe siya. Nilagyan ko lang ng dahon ng saging yung bottom part ng ating tin can at saka yung side guys, lalagyan din natin siya para kitang-kita na yung bibingka natin. Maganda siya tingnan. Hindi kasi siya matatawa guys na bibingka kapag walang dahon. Ayan, mas maganda talaga may dahon siya guys. Then ayan. Pwede na ito guys kapag nalagyan natin siya. Iset aside lang muna natin ito. Kakailanganin din natin dito ng cream cheese. Ayan, ito yung brand na ginamit ko dito guys. Pwede kayong gumamit ng kahit anong brand. Ayan, ito guys kasi nagkataon na buy one take one siya. Nabili ko siya. So, nakamura ako dito guys. Kaya kung pangbenta nyo guys, mas maganda kung yung mga naka-promo yung bibili nyo para makamura tayo sa ating costing. Ilagay lang natin yung ating cream cheese dito sa ating mixing bowl. Then, i-mix lang natin ito or i-beat lang natin siya hanggang sa magiging smooth at saka creamy na yung ating cream cheese. I-scrape lang natin yung side ng ating bowl para pati yung ilalim mahalo po natin. Ilagay naman natin ngayon yung ating sugar. Then, i-mix lang natin ito ulit hanggang sa wala na tayong nakikitang granules ng sugar dito sa ating mixing bowl. Dapat ganito yung magiging texture at saka consistency ng ating cream cheese. Ayan, napaka-smooth na niya guys. Then, ilagay na natin ngayon yung ating coconut cream. Ito pala yung brand na ginamit ko dito guys. Nabili ko lang ito sa grocery. Ayan, dapat ito yung gagamitin natin guys. Coconut cream, hindi po pwede yung nakalagay sa can na coconut milk. Dapat po cream yung gagamitin natin. Sa mga magtatanong po kung pwede po yung nabibiling kinakayod na niyog sa palengke, then tayo naman magpiga. Hindi ko po siya ma-recommend guys kung yun ang gagamitin natin kasi magkaiba po kapag nagpiga tayo, minsan nadadamihan natin ng tubig or minsan kulang sa tubig. Ayan, for consistency lang kasi mas maganda kung nakalatan na lang yung gagamitin natin at saka madali lang naman siyang hanapin guys, marami naman sa grocery at saka mas mura siya, then mas matagal din po siyang masira kapag yung nakalata yung gagamitin natin. Ilagay ko na rin pala yung ating mga natirang ingredients, yung ating rice flour, cornstarch, baking powder, vanilla at saka yung ating egg. I-mix lang natin ito hanggang sa wala na tayong nakikitang lumps or mga dry na ingredients dito sa ating mixing bowl hanggang sa magiging smooth lang siya guys. Huwag din po natin kalimutan na scrape lagi yung side ng ating mixing bowl para yung nasa ilalim ay mahalo din po natin. Kapag ganito na siya ka-smooth, ayan, pwede na ito guys. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating tin can. Ayan, naglagay ako dito. Bali, 1/2 cup measurement yung ginamit ko dito guys. Ayan, tagli-5 cup yung nilagay ko dito. Then, nagtira pala ako dito guys para ipakita lang sa inyo na pwede din po natin siyang i-bake dito sa ating ayan, ito yung ginamit ko dito guys, yung pang ensaymada ko. Pwede din siyang ilagay dyan. Lalagyan din natin siya ng dahon. And para naman sa toppings, lalagyan natin siya ng cheese. Ayan, Eden yung ginamit ko dito. Then, naglagay ako dito ng salted egg or itlog na maalat. Ayan, depende na sa inyo guys kung dadamihan yung paglagay ng inyong toppings at saka ng cheese. Ayan, depende naman yan sa inyo guys. Basta idagdag lang natin siya sa ating costing kapag ipangbenta natin siya.
I-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven, 140 degrees Celsius ng 45 to 50 minutes lang guys. Then mahalaga dito guys na dapat mahina lang yung oven temperature natin para hindi masunog, lalo na yung cream cheese natin. Madali po siyang masunog, so kailangan naka-lower lang yung heat ng ating oven or mahina lang yung apoy niya. Lagay lang natin siya ngayon dito sa ating cooling rack. Palalamigin lang natin siya hanggang sa magiging warm lang siya. Kapag warm na yung ating bibingka cheesecake, ibabrush na natin siya ngayon ng melted butter sa ibabaw. Ayan, kapag ipangbenta nyo siya guys, ang SRP ko dito, binibenta ko siya ng 450 pesos kada isang can o ganitong size, 6x3. Kapag gusto nyo namang gumawa ng maramihan, lalo na ngayong paparating ang Pasko, pwede nyo doublehin or triplehin yung recipe natin para mas marami kayong magawa or mas marami kayong mabenta. Mas malaki din yung magiging kita nyo. Kapag malamig na yung ating bibingka cheesecake, pwede na natin siyang takpan. Then, pwede na tayong maglagay dito ng mga sticker or ribbon pang Christmas para mas nakakaakit siya dun sa ating mga clients or sa ating mga suki. Ang storage pala nito guys ay 7 days sa chiller, then 2 to 3 days naman sa room temperature lang. Then, add ko lang guys, mas masarap siyang kainin kasi kapag medyo malamig siya gawa nung naglagay tayo ng cream cheese. So, ngayon naman ay titikman na natin ngayong ating bibingka cheesecake. Ayan, nakikita nyo ba yung texture guys? Napaka-creamy at napaka-smooth niya. At kapag nilagay nyo sa inyong bibig, kusa siyang nagme-melt. Nandun yung pagka-creamy, nandun yung pagka-salty ng ating cheese at saka ng ating salted egg. Sobrang sarap niya guys, kaya subukan nyo na itong gawin sa inyong bahay at sigurado akong magugustuhan ito ng buong family nyo. At syempre, pwede rin po natin itong gawing negosyo. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi. Advance Merry Christmas!